Kung may kinainisan kang tao, hindi mo kailangang makipag-away. Tandaan mo lang itong tatlong salita, at panalo ka na. Naranasan mo na ba ang ganitong uri ng tao na sa tuwing makikita mo siya, parang nag-apoy ang loob mo? Naiinis, nandidiri, at gusto mo na lang siyang awayin agad? Sinubukan mo na rin bang magtiis, umiwas, o makunwaring malawak ang pangunawa? Pero sa huli, mas lalo ka lang nahirapan, at mas lalo kang nasikipan ang dibdib. Huwag kang mag-alala, ngayon sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Ang mga taong tunay na matalino, sa harap ng taong kinainisan nila, hindi sila nakikipag-away, at hindi rin nila sinasakripisyo ang sarili nila. Tatlong salita lang ang gamit nila, para mapanatili ang kapayapaan sa loob nila. At para pa nga ang taong kinainisan nila, ay kusang lumapit at humingi ng tawad. Ang tatlong salitang ito, ay mula sa karunungan ng mga sinaunang tao, 2,500 taon na ang nakalipas. Napakasimple nito, kahit 3 taong gulang na bata, ay kayang tandaan, ngunit napakalakas, na kayang baguhin ang buong buhay mo. Hindi ka naniniwala? Kung gayon, ikukwento ko sa iyo ang isang istorya. Noong unang panahon, sa isang lumang templo, may isang batang nagsasanay na nagngangalang Huiming. Siya ang pinakamaagang gumising araw-araw, at pinakahuling matulog. Hindi siya nagpapabaya sa pagbabasa ng sutra at pagmumuni-muni, aya't lubos siyang iginagalang ng mga nakatatandang monghi. Ngunit kamakailan, may bumabagabag sa kanya. May bagong kuya na dumating sa templo. Ang pangalan niya ay Ziguang. Si Ziguang na ito ay galing sa isang kilalang pamilya. Mayaman sila, at bago siya magmonghi, isa siyang tanyag na scholar sa lugar. Pero may masamang ugali siya. Saan man siya magpunta, mahilig siyang magyabang ng kanyang kaalaman, at madalas niyang maliitin ang iba. Ang mas nakakapagpasama ng loob ni Huiming ay, nakita ni Ziguang na bata pa si Huiming, pero kinagigiliwan na ng mga nakatatandang monghi. Dahil sa inggit, palagi niya itong kinakalaban. Ang paninira sa likod ay karaniwan na. Ang paninira sa likod ay karaniwan na. Ang pagtawa sa harap ng lahat, hindi na rin nakakagulat. Ang pinakamasama sa lahat, sa harap ng lahat ng kuya at kapatid, sinabi ni Ziguang na nagpapanggap lang si Huiming. Hindi raw niya alam ang pinakasimpleng tuntunin. Nanginginig sa gali si Huiming. Ilang bises niyang gustong makipagtalo, pero naisip niya na ang isang nagsasanay ay dapat may habag, aya't pinigilan niya ang kanyang galit. Pero habang pinipigilan, lalo siyang nahihirapan. Sa tuwing nakikita niya si Ziguang, sobrang naiinis siya. Kahit sa pagdasal, hindi na siya makahanap ng kapayapaan. Sa gabi, balisa siyang hindi makatulog. Sa panaginip, nakikipagtalo pa rin siya kay Ziguang. Pagkagising, napansin niyang nakagat na niya ang kanyang labi. Hindi na niya talaga kinaya, kaya lumapit siya sa guro ng templo para humingi ng payo. Pagkatapos makinig ng guro, hindi siya agad nagbigay ng aliw. Sa halip, kalmado siyang nagtanong, sa tingin mo, ang tunay na nagpapahirap sa iyo ay ang mga salita at gawa ni Ziguang, o ang pagkapit mo sa kanya sa loob ng iyong puso? Nagula si Huiming. Paano naging problema ko yan? Ngumiti ang guro. Itinuro ang isang matandang puno sa bakuran at sinabi, tingnan mo ang punong ito. Ilang daang taon nang binabagyo at inuulan. Bakit buhay na buhay pa rin ito? Dahil malalim ang ugat nito. Gaano man kalakas ang hangin at ulan, ito ay lumilipas lang. Ang mga salita at gawa ni Ziguang ay parang hangin at ulan. Ang puso mo ang punong ito. Kung mahina ang ugat, natural lang na matatangay ito. Ngunit kung matibay ang ugat, anuman ang sabihin o gawin niya, ano ang kinalaman nito sa iyo? Habang nag-usap, narinig ang boses ni Ziguang mula sa malayo. Nakikipagtalo na naman siya sa iba. May mga tao talaga. Akala mo'y malalim na ang kanilang pagsasanay. Pero ang totoo, hindi pa nga nila naiintindihan ang kaalaman sa mundo. Agad na mula ang mukha ni Huiming. Kusang humigpit ang kanyang mga kamao. Tiningnan siya ng guro. At may diin na sinabi, tingnan mo, sa simpleng pagkarinig pa lang ng boses niya, gulong-gulo na ang isip mo. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi mo pa nahahanap ang tunay na ugat ng iyong pagkabagabag. Ang pagkabagabag ay wala sa labas, kundi nasa loob. Parehong narinig ang mga salitang iyon. Bakit ang iba ay kalmado lang, pero ikaw ay labis na nagagalit? Yumuko si Huiming. Kasi po, may pagkapis sa sarili ako. Tama, tumango ang guro. Ang dahilan kung bakit ka nasasaktan ay dahil sa labis mong pagkapit sa konsepto ng ako. Sinabi niyang mahirap ka lang, kaya pakiramdam mo ay nasira ang iyong dangal. Sinabi niyang hindi ka masipag sa pagsasanay, kaya pakiramdam mo ay inapi ka. Ngunit ang lahat ng ito ay walang kabuluhang paghihiwalay. May naintindihan si Huiming, ngunit nakakunot pa rin ang kanyang noo. Naintindihan ko po ang aral, pero kapag nangyari na ang sitwasyon, hindi ko magawang maging kalmado. Sa tuwing kinukutya niya ako, ang galit sa loob ko ay biglang sumisiklab. Hindi ko mapigilan. Tiningnan siya ng guro, at may misteryosong kislap sa kanyang mga mata. Kung sasabihin ko sa iyo na mayroong napakasimpleng paraan, kapag kaharap mo ang sinumang kinainisan mo, ay agad kang magkaroon ng kapayapaan sa loob. Maniniwala ka ba? Nagningning ang mga mata ni Huiming. Mayroon ba talagang ganyang paan? Hindi lang mayroon, kundi 3 pangungusap lang ang kailangan. Ang guro ay ngumiti ng bahagya. Ang 3 pangungusap na ito ay hindi nangangailangan na magpakumbaba ka. Hindi mo kailangang labagin ang iyong kalooban. Ngunit kaya nitong gawing, parang yelo na natutunaw ang galit sa iyong puso. Ang mas kahanga-hanga pa, kaya rin nitong lumikha ng isang hindi ka panipaniwalang kapangyarihan na makapagpabago sa kabilang panig. Ang taong pinakakinainisan mo ay kusang humingi ng tawad sa iyo at maging ang iyong pinakamatalik na kaibigan. Si Huiming ay sobrang excited sa narinig. Gusto niyang malaman agad kung ano ang 3 pangungusap na ito.
Ngunit sa pagkakataong iyon, tumunog ang kampana para sa pagkain. Tumayo ang guro at umalis. Iniwan lang ang isang pangungusap. Bukas ko na lang ipapaliwanag ng detalyado sa iyo. Buong hapon, pinag-isipan ni Huiming ang bagay na ito. 3 pangungusap lang, may ganoong kahangahangang kapangyarihan. Hindi ito kapani-paniwala. Ang mas nagpapahirap sa kanya ay, nang gabing iyon, tila lalong lumala si Ziguang. Sa meditation hall, sinadya niyang umupo sa tabi ni Huiming at minsan-minsan ay gumagawa ng kakaibang ingay. Pagambalain ang kanyang pagmumuni-muni. Ilang bises nang gustong sumabog ni Huiming. Pero sa tuwing naalala niya ang sinabi ng guro, napipilitan siyang magpigil. Ngunit ang pagkamuhi sa kanyang puso ay lumalago na pa ang damo. Halos lamunin ang kanyang katinuan. Kinabukasan ng umaga, maaga nang nagbantay si Huiming sa labas ng pinto ng guro. Pero sa pagkakataong ito, muling lumitaw si Ziguang at may pagkasarkastiko siyang sinabi na mayroong ilang tao na mahilig magpakitang gila sa harap ng mga nakatatanda. Pero ang totoo, napakagulo ng kanilang isip. Hindi man lang makapaghintay ng isang gabi. Nag-apoy sa galis si Huiming at akmang sasagot na sana. Nang biglang lumabas ang guro, wala siyang sinabi, tahimik lang siyang naglakad patungo sa ilalim ng matandang puno. Natural, lumapit ang mga disipulo. Ang hiwaga ng 3 pangungusap. Nagsalita ang guro. Kahapon, tinanong ako ni Huiming kung paano pakikitunguhan ang mga taong kinamumuhian. Ang problemang ito ay hindi lang naranasan ng mga nagsasanay. Maging ang mga emperador at heneral sa mundo ay madalas ding nababagabag dito. Huminto siya sandali at nagsimulang magkwento. Noong unang panahon, may isang mabuting emperador na mahusay mamuno sa kanyang kaharian at mahal ng kanyang mga mamamayan. Ngunit may isang ministro sa kanyang korte na laging sumasalungat sa kanya. Anumang patakaran ang imungkahi ng emperador ay laging sinasalungat niya. Minsan pa nga, sa harap ng lahat ng opisyal, ay pinapahiya niya ang emperador. Ang mas malala pa, palihim siyang nakakala ng mga salitang laban sa emperador at hinihikayat ang ibang ministro na sumama sa kanya. Sa simula, nakayanan pa ng emperador. Pero sa paglipas ng panahon, sa tuwing nakikita niya ang ministrong ito, naiinis siya, hindi makatulog, at nawawalan ng gana kumain. Kalaunan, isang guro ng emperador ang nagturo sa kanya ng isang lihim na paan. 3 pangungusap lang. Sinunod ito ng emperador. At hindi lang bumalik ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang mas kahanga-hanga pa, pagkalipas ng 3 buwan, ang ministrong laging sumasalungat sa kanya ay kusang loob na humingi ng tawad at kalaunan ay naging pinakamatapat niyang tagapayo at tinulungan pa siyang supilin ang isang pag-aalsa na muntik ng magpabagsak sa dinastiya. Ang mga disipulo ay nakinig ng nakanganga. 3 salita lang, ang mortal na kaaway ay magiging matalik na kaibigan. Nakita ng guro ang pagtataka sa mukha ng lahat at dahan-dahan niyang sinabi ang 3 salitang iyon. Ang unang salita, may pinagdadaanan din siya. Nagulat si Huiming. Ganoon lang kasimple. Ipinaliwanag ng guro. Sa tingin mo, bakit si Ziguang ay laging sumasalungat sa iyo? Ang isang taong tunay na payapa sa loob ay hindi sadyang mananakit ng iba. Ang dahilan kung bakit kanya minamaliit at kinukutya ay dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Mayroon siyang matinding sakit at takot. Tumingin siya kay Ziguang. Gusto mo bang sabihin sa lahat kung bakit mo pinupuntirya si Huiming? Agad na mula ang mukha ni Ziguang at hindi siya makapagsalita. May habag na sinabi ng guro, ako na ang magsasalita. Bago maging monghi si Ziguang, kahit na mayaman ang kanyang pamilya at malawak ang kanyang kaalaman. Dahil dito, mula pagkabata ay mataas na ang inaasahan sa kanya at nakaranas siya ng matinding pressure. Takot siyang mabigo, takot na hindi siya kasing galing ng iba, at higit sa lahat, takot na maliitin. Nang maging monghi siya, nakita niya si Huiming, isang kabataang mahirap na pinupuri na nakatatandang monghi. Nagising ang takot sa kanyang puso, natatakot siyang mahigitan. Kaya niya ginagamit ang pagpapababa sa iba. Papatunayan ang kanyang halaga. Nang marinig ito ni Ziguang, umagos ang kanyang luha. Ang mga salita ng guro ay paang matalim na espada. Direktang tumama sa pinakaloob ng kanyang puso, na ayaw niyang haapin. Ang isang taong tunay na payapa ang kalooban, ay hindi mananakit ng sinuman. Ang boses ng guro ay mas naging banayad. Ang bawat isa na gumagawa ng nakakainis na pag-ugali. May malalim na pinagdadaanan ang bawat isa. Kapag naintindihan mo ito, kapag tiningnan mo ulit ang taong kinainisan mo, ang iyong kalooban ay magbabago ng malaki. Mula sa galit patungo sa pag-unawa, mula sa pagtutol patungo sa habag. Si Huiming ay naliwanagan. Ang tingin niya kay Ziguang ay wala ng galit, kundi malalim na pagkaawa. Ang pangalawang pangungusap, ganito rin ako. Ang linyang ito ay para sa iyo upang pagmasdan ang iyong sarili. Nagpatuloy ang guro. Kinasusuklaman mo ang pagmamataas ni Ziguang. Pero ikaw mismo, kapag pinupuri na nakatatandang monghi, hindi ba nakaramdam ka rin ng pagmamataas? Kinasusuklaman mo ang kanyang inggit. Pero kapag nakikita mo ang ibang kuya, kapag masikat siya kaysa sa iyo, sa iyong puso, hindi ba't nakaramdam ka rin ng kaunting pagkainis? Namula ang mukha ni Huiming. Nga, siya rin ay lihim na natuwa nang makatanggap ng papuri. At dahil sa inggit, nakaramdam din siya ng pagkainis. Kapag nakita mo ang iyong sariling pagkatao, maintindihan mo ang kalagayan ng iba. Sabi ng guro, tayong lahat ay nakikipaglaban sa mga problema. May kasakiman, galit at kamangmangan, at naghahanap ng kalayaan sa landas ng buhay. Kapag naintindihan mo ito, ang iyong pagiging mapagparaya sa iba ay natural na lilitaw. Ang ikatlong pangungusap ay, naway maging mapayapa siya. Nang marinig ito,
Lahat ay nagulat. Sa harap ng taong kinainisan mo, kailangan mo pa ring hilingin ang kanyang kapayapaan. Ipinaliwanag ng guro, ang pangungusap na ito ay ang pagtaas ng buong pagsasanay. Kapag taos puso mong mahiling na ang taong kinainisan mo ay maging mapayapa, ang iyong puso ay ganap na malaya. Bakit kailangan gawin ito? Dahil sinasabi sa atin ng tunay na karunungan, ang taong kinainisan mo, ang kanyang tunay na pagkatao, ay malinis at maliwanag din, natatakpan lang ng mga pagsubok at masasamang ugali. Kapag tunay na payapa ang kanyang kalooban, ang mga kinainisan mong ugali ay natural na mawawala, lalong naging marangal ang kanyang boses. Higit sa lahat, kapag buong puso mong hinahangad ang kapayapaan ng lahat ng nilalang, ikaw ay lumalakad sa landas ng bodhisattva. Kapag umusbong ang habag, hindi lang nito matutunaw ang galit, kundi makakaipon ka pa ng walang hanggang biyaya. Nang marinig ito ni Huiming, bigla siyang may naunawaan. Lumapit siya kay Ziguang, pinagsama ang mga palad. Kuya Ziguang, kung may nagawa akong masama noon, patawarin po ninyo ako. Taos puso akong nagdarasal na maging maayos ang lahat sa inyong pagsasanay at maging payapa ang inyong kalooban. Tiningnan ni Ziguang ang tapat na tingin ni Huiming at hindi na niya napigilan. Bumuhos ang kanyang luha. Pinagsama rin niya ang kanyang mga palad bilang pagbati. Kapatid Huiming, ako ang mali. Dahil sa takot at inggit sa aking puso, pinahirapan kita. Ngayon, matapos kong marinig ang turo, naintindihan ko kung gaano ako kaignorante. Taos puso rin akong nagdarasal para sa iyo, na maging masigasig sa pagsasanay, at lumago sa biyaya at karunungan. Pinanood ng guro ang eksenang ito, at ngumiti ng may habag. Ito ang bisa ng tatlong pangungusap. Hindi lang nito kayang gawin kang magkaroon ng panloob na kalinisan, kundi kaya rin itong impluensyahan ang iba, at gawing kaibigan ang kaaway. Bakit ang tatlong pangungusap na ito ay may ganitong mahiwagang kapangyarihan? Kalaunan, may isang disipulo ang nagtanong sa guro. Bakit ang simpleng tatlong pangungusap na ito ay may ganitong mahiwagang kapangyarihan? Sumagot ang guro, dahil ang tatlong pangungusap na ito ay nagpapakita ng pangunahing karunungan ng dharma. Ang unang pangungusap, may pinagdadaanan din siya, ay nagpapakita ng karunungan ng sanhi at bunga. Lahat ng pangyayari ay bunga ng mga sanhi at kondisyon. Kasama na ang pag-ugali ng taong kinainisan mo, na may malalim na dahilan. Ang nakikita mo ay hindi ang kasamaan ng isang tao, kundi ang kanyang paghihirap. Kapag naintindihan mo ito, mapapalitan mo ng karunungan ang emosyon. Ang ikalawang pangungusap, ganito rin ako, ay nagpapakita ng karunungan ng pagkakapantay-pantay. Sa esensya, lahat ng nilalang ay pantay-pantay. Ang mga problema mo, mayroon din ang iba. Ang mga pagkakamali mo, posibleng magawa rin ng iba. Kapag naunawaan mo ito, hindi ka na magiging mayabang at mawawala ang pagiging kontra mo. Ang ikatlong pangungusap ay nagpapakita ng pagsasanay sa habag. Ito ang pinakamataas na karunungan. Kapag taos puso mong hilingin ang kapayapaan para sa lahat ng nilalang, nalampasan mo na ang dalawang panig na pag-isip ng tama at mali, at nakapasok ka na sa tunay na kalayaan. Ang tatlong pangungusap na ito ay tumutugma sa tatlong antas ng pagsasanay, pag-unawa sa sanhi at bunga, pagkilala sa pagkakapantay-pantay, at nagpapalago ng habag. Kapag nagawa mong gamitin ang tatlong pangungusap na ito sa pagharap sa sinuman, nasa pinakamataas ka na landas ng pagsasanay. Ang aral mula sa kwentong ito ay sa buhay nating lahat, makakatagpo tayo ng mga taong ayaw natin. Maaring ito ay kasamahan sa trabaho na mahilig mamuna, o kamag-anak na mahilig makipagkumpetensya. Maaring kaibigan na nagsitsismis sa likod mo, o kaya naman, kapitbahay na laging kumukontra sa iyo. Dati, marahil tatlo lang ang pagpipilian mo: makipag-away, magtiis, o umiwas. Kung makikipag-away ka, pareho kayong talo. Ang pagtitiis ay magdudulot lang ng sakit sa loob, at hindi mo naman maiwasan. Pero ngayon, mayroon kang ikaapat na pagpipilian. Gamit ang tatlong pangungusap na ito, pabaguhin ang iyong pananaw. Sa susunod, kapag nakita mo uli ang taong kinainisan mo, subukang bulungan ang sarili mo. May pinagdadaanan din siya sa likod ng kanyang mga salita at kilos. Anong takot o sakit ang nakatago? Ganito rin ako. Wala ba akong katulad na kapintasan? Hindi ba ako kalanman naging nakakainis sa iba? Naway maging mapayapa siya kung taos puso kong hilingin ang kanyang kaligayahan. Gaano karaming galit ang matitira sa puso ko? Makikita mo, kapag ginawa mo talaga ito, mangyayari ang himala. Hindi ang kabilang panig ang biglang nagbago, kundi ang iyong puso. Hindi ka naapektado ng kanyang mga salita at kilos. Hindi ka na nagpupuyat dahil sa kanya. Nakamit mo ang tunay na kalayaan sa loob, at ang mas kamangha-mangha pa, kapag nagbago ang iyong puso, magbabago rin ang paraan ng pakikitungo mo sa kanya. Ang iyong tingin, tono, at saloobin ay kusang lumalambot. Naramdaman ng kabilang panig ang pagbabagong ito. Ang kanyang depensa at pag-atake ay unti-unting mawawala. Ito ang kapangyarihan ng pagbabago, hindi sa pamamagitan ng pangangatwiran, kundi sa paggamit ng habag upang tunawin. Isang modernong halimbawa, may kilala akong kaibigan. Sa kumpanya, ay laging pinupuntirya ng isang kasamahan. Ang kasamahan na iyon ay laging naghahanap ng mali sa kanya, sa mga pulong, at sinisiraan siya sa harap ng boss. Gusto nang mag-resign ng kaibigan ko sa galit, at naisip pa ngang maghiganti. Nang maglaon, natutunan niya ang tatlong pangungusap na ito. Sinimulan niyang subukang tingnan ang kasamahan mula sa ibang pananaw. Nalaman niya na mahirap ang pamilya ng kasamahan. Laging may sakit ang mga magulang, at malaki ang pressure sa trabaho. Takot na matanggal sa trabaho. Naintindihan niya
na ang pag-atake pala ng kabilang panig ay dahil sa takot. Muli niyang sinuri ang sarili at natuklasan na siya, minsan, ay nagagalit din sa pamilya dahil sa stress. Nang hindi niya namamalayan, nakakasakit din siya ng iba. Narealize niya na hindi siya mas mataas kaysa sa kabilang panig. Sa huli, nagsimula siyang taos-pusong hilingin para sa kasamahan na makalaya sa kanyang paghihirap at magkaroon ng panloob na kapayapaan. Hindi niya sinadyang suyuin ang kabilang panig. Binago lang niya ang kanyang pananaw. Ang nakakagulat ay, ilang buwan pagkatapos, ang kasamahan, ang saloobin niya, ay unti-unting nagbago. Hindi na sila nagbabangayan at nagsimula pa siyang makipagtulungan. Kalaunan, naging magaling silang magkasama. Hindi ito mistisismo, kundi batas ng puso ng tao. Kung ano ang nasa puso mo, iyon ang maakit mo. Kung galit ang nasa puso mo, makakakita ka ng mas maraming pagkapuot. Kung ang puso mo ay puno ng habag, mas maraming kabutihan ang iyong maakit. Huling salita. Hindi mo kailangang magtaray sa taong ayaw mo, dahil ang pagtaray ang pinakamababang paraan ng paghara. Hindi nito nalulutas ang problema. Sa halip ay lumilikha lang ito ng mas maraming problema. Ang pinakamataas na karunungan ay ang palitan ang pagtutol ng pag-unawa at ang put ng habag. Hindi mo kailangang magsakripisyo. Hindi mo kailangang magpabango sa iba. Kailangan mo lang bumalik sa iyong sarili. Gamitin ang tatlong pangungusap. Pakakalasin ang buhol na nagpapahirap sa iyo. Ang tatlong pangungusap na ito ay naglakbay sa mahigit 2,000 taon at hanggang ngayon ay gumagabay pa rin sa maraming nalilitong puso. Sinasabi nito sa atin, sa pagharap sa taong kinainisan, ang pinakamatalinong paan ay hindi ang makipag-away, hindi ang umiwas, at lalong hindi ang makipagtaray, kundi ang gamitin ang karunungan, pagkakapantay-pantay, at habag. Pakakalasin ang lahat ng galit, at makamit ng iyong puso, ang tunay na kalayaan. Kapag naunawaan mo ang tatlong pangungusap na ito, hawak mo na ang pinakamataas na karunungan sa pakikitungo sa buhay. Kahit gaano pa kasama ang isang tao, kahit gaano pa kahirap, ang relasyon sa kapwa, mapapanatili mo ang kapayapaan sa iyong kalooban. At baka pa nga ay mabago mo ang kabilang panig, at maging magkaibigan kayo. Hindi ito kwentong pambata. Ito ay katotohanang napatunayan na maraming tao sa loob ng libu-libong taon. Subukan mo rin.